Hardinero na biglang inalok ng kasal ng kanyang amo dahil hindi nga ito sisiputin ng kanyang kasintahan. Nagulat na nga lamang ito nang malamang mas mayaman pala sa kanya ang lalaki at bilyonaryo ito at may dahilan lamang ito kung bakit siya namasukan bilang hardinero sa kanila. Pero ano nga ba ang dahilan? Alamin natin sa kwento nating ito. Muli, ito ang Katami-aming Story Speech. Tara, samahan niyo kami hanggang sa dulo ng kwento nating ito. Isang gabi, nagkakasiyahan sila Rafael at mga kaibigan niyang sina Peter at Josh. Pangatlong bote na nila ng whiskey at medyo nalalasing na nang magsimulang maghamon ng pustahan kagaya ng nakasanayan ni Josh. Pere, nakikita mo yung babaeng nakapulang dress sa kabilang table, tanong ni Josh. Luminga naman si Rafael para tignan ang tinutukoy nito. Medyo madilim sa bar, ngunit naaninag niya ang babae. Maganda ito at sexy, mukhang problemado nga lang dahil panay ang tungga sa bote ng wine. Ano naman ang iniisip mo, Josh? Tanong ni Rafael. Let's play a game. Yun, tagal na nating hindi nagagawa to excited si Peter sa sinabi ng kaibigan. This time, si Rafael naman ang gagamitin natin, tatawang sabi ni Josh. Imismid si Rafael. Ako. Mababa ang kumpiyansa. Sinong tatanggi sa isang Rafael Del Val? Sa gwapo kong to at ako ata ang nagmamay-ari ng napakaraming mall dito sa bansa. Tignan natin kung tatalab yan ngayong gabi. Inubos ni Rafael ang alak sa baso niya bago tumayo at swimming naglakad sa kalapit na table. Hi! Binati niya ang babae, ngunit hindi man lang ito natinag. Hindi siya nito tinignan para bang mas interesante pa ang bote ng wine kaysa sa kanya. Miss, are you alone? Obvious ba? Masungit na sabi ni Olivia. Nag-angat si Olivia at nakita ang gwapong mukha ni Rafael. Ngunit wala siyang pakialam dito dahil meron na siyang boyfriend at malapit na nga silang ikasal. Umiinom lang siya ngayon dahil nakalimutan ang boyfriend niyang si Albert ang anniversary nila. I think kailangan mo ng kasama, sabi ni Rafael. No thanks, may fans ako. Napapikit si Rafael. Hindi niya inakalang mali ang na-target nilang pagpustahan. Automatic na talo siya dahil ikakasal na pala ang dalaga. Bakit ka nag-iisa dito kung ganon? Tanong ni Rafael. Ano naman? Pwede ba? Get lost. Lumingon si Rafael sa mga kaibigan at nakitang nagtatawan ang mga to. Mukhang ramdam na talo na siya sa pustahan. Bumuntong hininga siya. Fine, wag sanang matuloy ang kasal nyo. Abat, hoy. Bawiin mo yung sinabi mo. Pero hindi na pinansin ni Rafael ang babae at bumalik na nga sa table nilang magkakaibigan. Wala na palang talabang charm mo pangaasar nga at tumawa sila Peter at Josh samantalang nakasimangot si Rafael. Ikakasal na kasi yung tao, bagot na sabi nito. Paano ba yan, Per? Handa mo na ang sarili mo at tatawagan ko ang kaibigan kong may-ari ng agency. Bukas na bukas ay magiging hardinero ka. Kami na muna ang bahala sa kumpanya mo. Napailing na lang si Rafael. Tinapunan niya ng tingin ang babaeng dahilan kung bakit natalo siya sa pustahan, parang wala itong pakialam sa mundo at umiinom lang ng tahimik. Siya ang unang babaeng tumanggi sa akin. Makalipas ang ilang araw, excited na sinukat ni Olivia ang kanyang wedding gown. Tinitignan niya ang sarili sa salamin at namangha sa sariling kagandahan. Ikakasal ako, pero para akong kandidata ng Miss Universe sa sobrang ganda. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto ni Olivia at pumasok ang Mayor Doma sa mansyon na si Manang Rosie. Ay anak ng kabayo. Manang, bakit naman ho kayo nanggugulat? Ay pasensya na, iha. Hindi ko alam nandito ka pala. Teka, bakit suot mo ang wedding gown mo? Hubarin mo yan. Naku kang bata ka, hindi mo ba alam na bawal sukatin ang wedding gown dahil hindi matutuloy ang kasal ng lalaki ang mga matang sabi ni Manang Rosie. Manang, luma na ho yung kasabihang yan. Bukas naman na ang kasal imposibleng hindi matuloy, ngumiti si Olivia at rumampa pa sa harap ni Manang Rosie. Tignan niyo po ang ganda ko ho ba? O siya, basta pinagsabihan na kita pero o nga at bagay na bagay sa o ang gown mo. Mukha kang prinsesa. Salamat, Manang. Sige ho, magpahinga na tayo. Maaga pang kasal ko bukas. Lumabas na nga si Manang Rosie at naiwan si Olivia na nakatingin pa rin sa sariling refleksyon sa salamin, umikot-ikot pa na parang nagsasayaw. Tumunog ang cellphone ni Olivia at mas lalong lumawak ang ngiti nang makitang si Albert ang tumatawag.
ang boyfriend na pakakasalan bukas. Hello mahal, masayang bungad ni Olivia sa kasintahan. Ngunit sa kabilang linya bumuntong hininga si Albert. Olivia. Oh, bakit? May problema ba? Nag-aalalang tanong ni Olivia. Pansin niya ang pagiging matamlay ng nobyo. I'm sorry. Napakunot noo si Olivia. Sorry para saan? Sorry, hindi kita kayang pakasalan pa. Tila gumuho ang mundo ni Olivia sa narinig. Ha? Ano ba namang klaseng biro yan, Albert? Hindi ako nagbibiro, seryosong sabi ni Albert. Hindi na kaya ng konsensya ko, Olivia. Matagal na akong nagtataksil sao at mahal ko siya. I'm really sorry pero hindi na kita pakakasalan. Pagkatapos sabihin yon ay ibinaba na nga ni Albert ang tawag. Nanginig ang kamay ni Olivia, kaya nahulog sa sahig ang hawak na cellphone. Nasaktan siya sa inamin ni Albert pero mas matimbang ang pag-aalala niya para sa darating na bukas. Paano bukas? Maraming tao, nakaprepare na ang lahat. Isang businesswoman si Olivia Herrera, madaming imbitadong negosyante, investors, artista, at kung sino pang mga bigating tao sa kasal niya, at kung hindi ito matutuloy ay talagang malaking eskandalo. Hindi pwede. Walang yaka. Albert, nagtiis na nga ako sa mabao mong hininga, nakuha mo pang magloko at iwan ako. Padabog na hinubad ni Olivia ang wedding gown niya at nagpalit ng damit pantulog. Itutulog na lang niya ang sama ng loob, hindi siya iiyak dahil sayang ang luha para sa walang kwentang lalaking yun. Bukas ng hapon ang kasal niya at kailangan niyang makahanap ng papalit sa mapapangasawa niya agad. Kinabukasan, maagang bumangon si Olivia at nag-ayos ng sarili. Meron lang siyang ilang oras para humanap ng papalit na magiging asawa niya. Ano ka amo? Umurong sa kasal si Albert, sigaw ni Georgia sa kabilang linya. Oo, sagot niya. At balak mong humanap ng substitute. Kamo. Bumuntong hininga si Georgia. Olivia, hindi naman laruan na mabibili mo lang kung saan-saan yan. Sagrado ang kasal. Ano bang hindi mabibili ng pera, Georgia? At isa pa, maganda naman ako, mayaman at basta maganda at mayaman. Sasabihin sana ni Olivia na mabait siya pero hindi naman siya anghel. Kung ako sao, ngayon pa lang sasabihan ko na ang mga bisita na hindi tuloy ang kasal habang may oras pa. Para ano? Para ipahiya ang sarili ko. No way, sagot ni Olivia. Bakit hindi mo na lang sabihin na ikaw ang umatras sa kasal, suhestyon ni Georgia. Sa tingin mo may maniniwala? Bale na magulat sila na ibang lalaki ang pakakasalan ko kaysa mauna silang makita ang ex ko na may kasamang bagong babae. Sadyang matigas talaga ang ulo ni Olivia. Sige na nga, bahala ka na kung anong gusto mong gawin. Basta sinabihan kita, hindi madaling humanap ng mapapangasawa ha. Ako nang bahala. Basta mag-ayos ka na, magpaganda ka dahil may kasal ka pang pupuntahan mamayang hapon. Oo na, sige bye. Pagkatapos ibaba ang tawag ay lumabas na ng kwarto si Olivia, bumaba siya ng hagdan at lumabas ng mansyon. Akmang sasakay siya ng kotse nang makita ang hardinero nila na nagdidilig ng halaman. Ikaw, tawag nga ni Olivia dito. Tumingin sa kanya ang hardinero na walang iba kundi si Rafael. Isang linggo na nga siyang nagtatrabaho dito sa mansyon at halos isumpa niya na ang mga kaibigan.